Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's pagpigil sa sarili. So kung isa kang taong laging nagpipigil sa iyong sarili na gumawa ng kasalanan dito sa ibabaw ng lupa, so napaka-bless mo. Nabasa niya po ba yung kwento ni Joseph na anak ni Abraham? So, si Jacob pala yun. Sorry. So, yung anak ni Jacob, na dalawa yung anak niya kay Sarah. Ay, kay Raquel ba yun? So, si Jacob, may anak siya kay Raquel. So, anak niya si Joseph at saka si Benjamin. So, si Joseph, yung bata pa siya, iinggit kasi sa kanya yung mga kapatid niya sa kapatid niya sa ama. So, binenta siya sa Ehipsyo. So, hindi alam ng mga kapatid nila na balang araw pala makakagawa si Joseph ng malaking tulong para sa kanila. Tulad ng pagkagutom doon sa bansa nila na si Joseph lang ang nakatulong sa kanila. Akala nila matagal nang patay ang kanilang kapatid dahil kumbaga binenta nga na nila, hindi nila alam kung ito'y buhay pa o patay na. So bandang huli nun, yung hari na asawa ng doon sa Egypt, inaakit si Joseph. So nakapagpigil siya doon sa pang-aakit ng asawa ng hari, pero napagbintangan pa rin siyang gumawa ng kasalanan at wala naman siyang ginawang kasalanan. Hindi niya naman nirape yung asawa ng hari, pero nagsinungaling ang asawa ng hari na nirape siya, pero hindi naman talaga. So yun po, nagpigil si Joseph na gawin yung tukso para hindi po siya maligaw ng landas, at dahil siya ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos at lagi siyang nananalangin at nagpupuri at nagdarasal sa ating Diyos Ama, pinag-proteksyonan siya ng ating Diyos Ama na huwag madala sa mga ganong maling gawa na tukso ng laman. Kaya't ikaw bilang isang mabuting tao, alam ko na napakahina ng tao pagdating sa bugso ng laman, sa sex ba? Kasi dahil dyan, minsan maraming mga mag-asawa o magjowa na nagkakahiwalay dahil hindi malabanan ng isa yung tukso na tumutukso sa kanya, kaya nagkakaroon ng malaking hiwalayan dahil sa mga ganong issue, third party. So kung isa kang taong nananalig na pananampalataya na meron kang Diyos Ama, paglabanan po natin yan, ang mga tukso o bugso ng laman o sa sex. So manalig mo ng palataya na wag natin patulan yung mga ganong bagay ang tao na lumalapit sa atin para tuksohin tayo. Pag alam natin na meron na tayong kinukumit na tao o jowa o asawa, wag na po tayong pumatol pa sa alam natin magdudulot ng kasawian o paghiwalay niyong magdalawang magpartner. Isipin mo palagi yung feelings ng partner mo. Kinamit mo yan, dapat panindigan mo hanggang dulo at labanan yung mga tuksong nasa paligid mo. Kaya hanggang dito na lang aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.